Hi, hello, mga friendship, mga kaibigan. Mayang gabi sa inyo tanan din ha. Okay, good evening, magandang gabi. Okay. Since naman ngayon ay ito kasi yung kauna-unahang video ko sa point of view ko, political point of view. So, nais ko muna mapakilala sa inyo. Ako nga pala si Bonifacio Rico Baba, tubong Negros Occidental, San Carlos City. Hello, shout out sa inyo lahat dyan. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, itong video kong ito mga friendship, ito po ay paglalahad ng pagbibigay ng kaalaman. Wala tayong binubuljak dito, wala tayong yung kinikira yung ibang mga vloggers, mga ganun, wala pong ganun. So, magbigay lang po tayo ng mga kaalaman para sa ating mga kaigsuunan nila sa mga kabisayaan o sa panig man sa ating bansang Pilipinas. Okay. Ngayon, mga prinsipo nyo akong tawagin si Kuya Bon. Okay. Kahit sa ano pwede niyo akong tawagin, wag lang yung wag lang yung, basta ka nais-nais lang, wag naman yung tambalos-los. Diba? Okay. Ngayon, ang itatopic natin mga friendship ay tungkol po sa top issue natin ngayon. Ano ba nga ba ang top issue natin? Ito po ay tungkol sa revision and amendments of the law. Okay, di ba? Tapos ako mga Pilipino tayo, pero teka, sa constitution natin talaga namang mga English yung mga batas natin doon. Pero pwede naman nating mahubad naman po nato sa mga Kabisayaan o sa mga Tagalog, di ba? So, pag-usapan lang natin. Ito ay mga kaalaman lang natin. By the way pala, ako ay hindi lawyer ha, wala tayong ano. So, simpleng kaalaman lang mino tayo, simpleng simpleng attainment lang ang meron tayo. Pero ganun pa man, kung meron naman tayong konting kaalaman, ibabahagi natin para malaman din ang ating ibang mga kaisuunan din na, di ba? Okay. Now, sa unang basahin muna natin yung anuhan muna natin, pag-usapan muna natin yung revision and amendments of the law. So, okay. Sabad-sabaro sa nato, no? So, revision and amendments of the law. Dalawang salita po yan. Magkaiba. Pero kung intindihin natin, halos magkapare-pareho. Di ba? Pero magkaiba po yon. Una, sa salitang revision, okay? Ang revision, it is a process of how the legislators is going to revisit or to refine about the amended law that can be found in our Constitution. Okay? It is the process kung paano nila i-refine yung batas na na-amend na before, na constitutional law na siya. So, i-revisit nila yon. So, i-improve nila yung nilalaman doon sa naturang batas. Okay? Ang batas na nasa constitution na o for constitutional law na siya. Kasi mga friendship o mga higala, mga kaibigan dyan, ang 1987 Philippine Constitution, mayroon po tayong nakalagay doon na specific law o batas na 18 ka batas na mayroon tayo. Pero may mga section yun. Marami yun, mahahaba yun. Okay. So, ang revision ay maaaring ito yung ay pamaraan kung paano nila babaguhin. Okay? Paano nila i-improve ang nilalaman doon sa batas na dapat na nang baguhin. Ngunit ito naman ay yung salitang revision kasi mga prinsip, nare-revise nila. Okay? Babaguhin nila yon. Like for example, sa 18 articles na, for example, sa Article 1, National Territory. Okay? Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Article 2, that is Bill of Rights. So, may mga sections yan doon na maaari nilang, for example, if they are going to, ang dinig natin ngayon ay they are going to change the Article 2, which is Declaration of Principles and State Policies. Yung Section 10 doon, yun ang nais nilang babaguhin. Yun talagang babaguhin nila. Ang pagbabago nila sa batas mga friendship, ay nandoon pa rin yung thought. Okay, nandoon pa rin yung batas na sinusunod natin na existing today. No? Hanggang sa kasalukuyan ay sinusunod pa rin natin. Nandoon pa rin yun. Subalit, pag once nag-revise kasi tayo mga friendship, babantayan natin mga friendship kasi lagi nilang sinasabi revision and amendments of the law. Ang pinagsasabi nila, amendments lang daw. Pero hindi nila maiiwasan, laging sinasabi revision and amendments of the law. So, ibig sabihin, may magbabago nga talagang istruktura na ang ating batas. Di ba? So, dapat amendments lang. Kasi ang
iba kasi nila mga friendship, ganito yon, di ba? Ulitin natin na ang revision, it is the process of how the legislators is going to change or to refine, to improve, di ba? Di ba? O yung paano nababaguhin yung batas. So, sa pagbabago nila ng batas mga friendship, even though nandoon pa rin yung thought, nandoon pa rin yung ang kahalagahan ng naturang batas, pag na-insert na doon mga friendship yung even a phrase, even a phrase or a single word na na-insert doon na hindi masyadong not thoroughly studied, kumbaga, sa mga ibang sa mga legislatura, sa mga legislators natin, maaaring magbago na ang dating sa batas. So, we have to be careful on it. So, if it is said to be amendments, dapat amendments lang. Kasi mga friendship, ang amendments naman kasi mga friendship, it is also a process, no? It is the process of how the legislators is going to modify or to alter or to change the amended law that can be found in our Constitution. Okay? Ganun kasi yung mga friendship. So, kung sa amendments mga friendship, ang objective ng ating mambabatas is simple lang mga friendship. They are going to insert or to add something. Like for example, kunting yung batas na, like for example, sa Article 15, the family. Ngayon, kung sa mga from sections to ganun-ganun, mga ilang sections mayroon nandoon mga friendship. Kung may napagkukulang ito mga friendship, maaaring i-insert nila ito para maging buo. Mag-insert sila ng something mahalagang bagay na para makaber doon sa isang article of the Constitution, di ba? Yung batas ay dadagdagan nila. Yun ang ibig sabihin ng amendments. Magdagdag ka lang or kumbaga to suffice para mabuo at maging kontento na ang mga tao, di ba? Magdagdag lang, hindi nababago ang istruktura o kabuuhan ng batas. Okay, so that is the difference. Okay, the amendments it is also the process of how the legislators is going to modify, to change or to alter the amended law. The amended law that can be found in our Constitution. So, ano ba talaga yun? Constitution na yan. Okay, ganito yung mga friendship. Yung Constitution kasi mga friendship, talagang napaka-broad talaga siya actually. Kasi, ano ba yung law? Constitution or law? So, i-expound natin mga friendship. Actually kasi, ganito yung constitutional, bakit nagsasabing constitutional law? Kasi amended na siya. Ngayon, kung ang batas, ano mo natin mga friendship yung Constitution. Ang Constitution kasi, ito ay tumutukoy sa lahat ng batas na amended na siya. Okay? Lahat ng batas na amended. Ano ba yung amended na siya? Napagkasunduan na siya sa napagkasunduan na siya sa 3 branches of the government. Okay? Napagkasunduan na siya especially sa ating legislative department. Ang legislative natin ay 2 chambers yan sa mga friendship. Okay? Mayroon tayong Senate at saka yung Congress. Lahat mga yan mga friendship ay mangbabatas. 24 sa Senate, 316 sa Congress. So, magagawa sila ng batas mga friendship. Talagang thoroughly, talaga yan, exchanging of thoughts talaga yan sila. Talagang ayusin nila yan mga friendship. Talagang may exchanging of good, mga brilliant ideas talaga yan mga friendship. And then, pupunta yan sa judiciary o pupunta sa kataas-taasang hukuman and then to be signed by the president. So, the 3 equal branch natin, which is the executive department, the legislative, and the judiciary, sila yan ang kumbaga, in other words, in general, mag-a-amend, no? Magkapagkasunduan nila. So, pag one signed by the president na yan sa mga friendship, amended law na ang ating ang naturang batas. So, that is constitutional na siya. So, in other words, ang Constitution, it refers to all the laws that can be found, or it refers to all the laws that is who are working or who dictates the government how to move, di ba? In other words, the Constitution, it is a core, it is a central part, it is a fundamental law of the land that everyone
should follow. Okay, ano ba yun? Kasi ganito yon. Pag sinasabi kasing constitution, lahat ay tumutukoy sa lahat ng batas na nakatala, anumang klaseng batas na mayroon tayo nga nag-exist ngayon, na gumagana ngayon sa ating bansa, yun ang tatawag natin constitution, lahat ng batas, constitution. Pero ano ba yung ibig sabihin ng law? Okay, ang law, ito ay tumutukoy sa isang batas, sa isang batas lang, na ito ay tumutukoy sa isang batas lang na nag-uutos din paano gumagana ito siya sa buong in the government. Okay? So pag sinasabing constitutional law, ibig sabihin amended na siya. Okay? Gumagana na siya, sinusunod na siya ng lahat. Okay, ganito kasi mga prinsip. Pagdating sa Constitution, talaga namang napaka-importante mga prinsip. It is really the fundamental law. It is the highest law of the land. Pinakamataas na batas sa buong governance or sa buong government of the Philippines. Kahit saang panig sa buong mundo, whatever the state they have, mayroon tayong tatawag na konstitusyon. Mga batas na dapat sundin ng lahat. Sino ka man, ma-presidente ka man, ma-vice president, ma-general ka man, ma-colonel ka man, kailangan you need to follow. Okay? You need to follow. Kasi kung hindi ka susunod doon, may sanctions para sa doon. May kaparusahan if you go against with it. Okay? Ganun po kasi yung mga prinsip. So, napaka-importante na may konti tayong kaalaman pagdating sa mga batas, sa mga, di ba? Ganun lang po talaga yung mga prinsip. So, alam na natin ngayon ang yung top na issue natin ngayon is the revision and amendments of the Constitution, ang pagbabago ng ating saligang batas. Ngayon, sa pagkakaalam ko kasi mga prinsip, di ba, sa 1987, okay? Let us say na lang, 1987. So, I was born 1973. Okay, 50 years old na ako. I am turning to 51 years of age. So, ilang dekada na po yun mga prinsip. Because I was in grade 1, okay? When I was in grade 1, 10 years old ako. So, pag grade 3 ko, it was 1986. Pag grade 3 ko, yun ang pagpasok ni Corazon Aquino. Hindi ko kasi makalimutan yun. Tapos, yun ang pagpasok natin. So 1986 kasi ginagawa nga nila yung yung tatawag natin na Constitution in 1987. So siyempre, pag grade 3 ko, pag grade 4, siyempre ano pa yan siya, 1986 pa yan siya. Pag grade 5 ko, 1987 na. Hindi naman sa pag-aano mga friendship. Itinuturo na sa amin yung what is a preamble, what is a constitution, what are the 18 articles of the Constitution. So, sa madaling sabi, may background ako sa mga ganung bagay. At dahil yan naman talaga ay talagang kumbaga asin na lang, sabihin na lang natin na naituro talaga ng kumbaga it was thoroughly explained sa aming guro nung elementarya kami. Kaya nga hinahangad ko rin na sana yung about sa government ay maituro din sa elementarya ngayon ng may diin. Okay? Yun ang hinihingi ko rin yun. So, sa madaling sabi mga prinsip, yung sa Constitution talaga, sa totoo lang ha, napaka-importante po talaga na masunod natin. Kasi ganito yon. Kaya nga sabi ng iba, ang batas daw ay para sa mga mayaman lang. To be honest lang mga prinsip ha, to be honest lang. Hindi ikaila mga prinsip na yung mga grievances, yung mga hinanaing ng ating mga kababayan, even I, no, talagang, nag-ano din talaga ako na, because as I observe in our political movements, no? Mga political acts natin ngayon talaga namang, alam mo, I really criticize all of this. Bakit naman? Ganito kasi, alam mo yung minsan, parang may favor, di talaga naiwasan yung pera-pera na lang, gano'n. Kahit sabihin, di ba, may mga ganong bagay. So, parang, there are something naman talaga na madapat magbago. Okay? So, ang isang bagay din kasi, kung bakit hindi tayo nagkasundo-sundo, ay talaga namang may pagkukulang din, no? May pagkukulang din talaga. Dahil una, na kung napansin ninyo, ngayon, Diyos ko po, ultimo ang mga mambabatas natin, both Senate, yung mga legislators natin, both Senate and in the Congress, halos hindi magkasundo-sundo, di ba? So, may mga dapat silang baguhin. Okay? So, may dapat silang mga baguhin mga friendship. Sa pagdating sa amendments of the law. Pero, alam mo kasi mga friendship, sa nag-exist natin ngayon talo. So, to be honest lang naman mga friendship,
ilang dekada na mga prinsip, nung balikan natin, ilang dekada na yung ano natin, yung 1987 Constitution mga prinsip. So, 5 decades na mga prinsip. So, napakahabang panahon na yun. So, kung sabihin natin na the previous administrations, no, nung sila nung mga nakaraan pang mga pangulo, kung sabihin naman nila na progressive yung ganito, ganyan, progressive, di ba? May dapat na bang baguhin? Pero para sa akin mga prinsip, talagang thoroughly study talaga if you are going to revisit or if you are going to, di ba, if you are going to read again all those 18 articles of the Constitution, para sa akin mga prinsip, wala nang dapat baguhin pa. Okay? Wala nang dapat baguhin pa doon sa mga batas para sa karapatan ng mga tao. Wala na po kasi napakaganda na po ang sitwasyon doon na batas na ating na gumagana ngayon. Napakaganda na po ang batas. The only thing that we are going to change mga prinsip is yung corruption. Yun po talaga. Napakahirap ma-eradicate yung mga ganong bagay. Hindi talaga maalis-alis talaga. Okay, ngayon, I would like to propose something, mga prinsip. Parang just to clarify, di ba? If our legislators, no, both Senate and the Congress or the House of the Representatives, sila ay mangbabatas. Okay? If they will be united to amend or to amend or to revise the law or in our Constitution, kung mangyayari man, wala akong narinig mga prinsip. Wala akong naririnig na baguhin ang batas tungkol sa kung ano mga prinsip. Ang talagang hinanain ko talaga mga prinsip ay yung baguhin ang batas tungkol sa requirements for those candidates who loves and embrace to run for the highest position of the land. Ano po ba yung mga highest positions of the land? Of course, first, the president and the vice president, and of course, yung mga legislators natin in the Senate, yung mga mambabatas natin. Di ba mga prinsip? Because we have 3 equal branches. 3 equal branches that comprise the government. Okay? Yun ang bumubuo sa gobyerno mga prinsip. The executive, which is the office of the president and the vice president, and the legislative, which is divided into 2 chambers, the Senate and the Congress. Sila ay mambabatas. And also, the judiciary. Pero ang judiciary kasi, yung Supreme Court natin kasi, ang magtatalaga din naman kasi dyan, ng maliban doon sa associate justices natin. Maliban dyan, ang magtalaga talaga ng Chief Justice ay ang Pangulo din naman. So, doon na lang tayo mag-focus muna sa legislative department or doon sa mambabatas natin at saka sa executive, which is the office of the president. So, okay, ano bang ibig ko sabihin mga prinsip na yung requirements sa mga candidates na tumatakbo sa taas na mga posisyon? Ganito kasi mga prinsip. Sorry talaga to si mga prinsip, pero alam mo, kaplastikan talagang nandyan sa konstitusyon natin. Kaplastikan ang requirements diyan mga prinsip. Alam mo kung bakit? Para sabihin lang talaga na demokrasya may demokrasya. Alam mo kung bakit? Ganito kasi yun. If you are going to run as a president of the Philippines, which is in the highest position of the land, di ba? At least, you residing in the Philippines, tumira ka dito ng at least 10 consecutive years. At least, you should know how to read and write. Oh my goodness. What a foolish requirements that can be found in our Constitution. Napakababa mga prinsip. Well, in fact, kung ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral, anong mga requirements? Di ba? Maliban sa placing personality, mga ganyan-ganyan, kailangan talaga makita sa transcript of record. Ano bang attainment, kung ano bang record mo? Magna cum laude, summa cum laude, cum laude. Di ba? Yun ang mga talaga namang tinitingala ka. Pero, sa isang kumpanya lang yan. Sa kumpanya lang na gusto mong pasukan, gusto mong pagtrabahuan. Mag-apply ka lang doon which you are going to impart your knowledge into a particular company. Di ba? Maraming requirements. Di ba? Kailangan talaga high school, kailangan talaga college graduate. Kailangan talagang mautak talaga. May tatak sa school. Di ba? May ganun. Di ba? Tapos ngayon, ka, at least you know how to read and write. Oh my goodness. Di ba? Yun ang hindi ko talaga
if they are going to amend or to revise the Constitution, it is therefore they have to include in it. So, okay, I would like to propose mga friendship. If you are going to run as a president or a vice president, okay, kailangan ang president natin at saka vice president, kailangan may equal knowledge yan or, di ba, a little bit, di ba, kailangan magkalibel ang mga utak. Because, kung mawala man, in case of kahinaan, or mawala man ang ating presidente, the vice president will absolutely take over on the particular position. Okay? And then, ang bakanting position bilang president siya, sino maging vice president? Kung ang vice president ganyan ay naging president na kasi naligwak na yung yung president o namatay man siya o hindi na niya kaya, okay, di ba? So the absence of president, the position, the presidency shall be taken over by the vice president. Ngayon, kung ang vice president bakante na, sino ang ma-replace doon? Automatic pag-usapan agad ang Senate president, including the president, the house, the president of the speaker of the house. Pag-usapan na yan, pag-anuhan nila, pag-usapan yan, sino sa kanila ang magiging legitimate na magiging vice president. Ganon po yon mga friendship. So, kung ganon, ano bang nais kong ipahiwatig or nais kong maging requirements? Ganito mga friendship kasi, if you notice mga friendship, ang ating legislative department ngayon, which I'm referring to the Senate and the Congress, ang House Representative is in the Congress, okay, at saka yung mga Senate, if you notice mga friendship, hindi na po sila nagkasundo-sundo. Okay? Hindi nagkasundo-sundo. Well, in fact, they are being placed by the people, chosen by the people to sit on the throne. Diba? Na nandoon sila, nilagay sila ng mga tao doon. Because the people around them, the people who choose them, unto them, is talaga namang nag-iisip at naniniwala na may mga utak. Diba? So, talaga namang may mga utak din sila. Kaya lang, mag-wonder ka. Bakit hindi sila magkasundo-sundo? You know why? Ganito. Ito na yung qualification ng mga friendship. Kung presidente ka or vice president ka, kung tatakbo ka sa mga yan, sa mga posisyon na yan, ang qualification mga friendship would be this one. At least, he or she is a law graduate. Okay? Attorney ba siya? O diba? Or at least, excuse me, graduate siya sa law. Law graduate, at least. Or a political science graduate. Bakit? Kasi pag law graduate ka, or attorney ka na, ganon, alam mo na ang mga batas. Hindi na mag-ano-ano diyan kung ano-ano pa mga ginagawa. Because you are full of knowledge about rule of law. Okay? The fundamental law. Alam na natin yung mga yan. Kasi abogado ka nga eh. Diba? Okay, ganun din sa vice president. At least, graduate ka sa law or even political science. Ganun ang gusto ko. Mga friendship. Wala tayong magagawa. Yun ang suggestion ko. Okay? Ngayon, paano naman sa legislative department? Yung mga senador natin doon. At saka yung sa Congress. I would like to propose the same thing. At least, because mga friendship, ganito mga friendship ha, ano bang trabaho nila? They are going to make a law. Mga batas, mabalangkas na ng mga batas. Biruin mo ha. We have amended laws in the Constitution. But, they are going to revise it now. Gusto nila, they are planning to revisit or to improve. Is there anything to suffice the amended law? Mayroon pa bang dapat maging satisfied sila? Di ba? Pinag-isip-isipan ng mga abogado yan. Pero, ganito mga friendship, kung tatakbo ka ng pagkasenador, itong pagkatatandaan, at least, you have a knowledge about law. At least, law graduate. Mataas ang standard, di ba? Abay, nararapat lang. Kabilang ka doon sa 3 equal branch of the government. Nandoon ka. 3 nga kayo eh. Di ba? Kayo nga na nag-legislate eh. Gagawa ng batas. Usisain agad yung mga mali-mali na mga tao ng mga waswi. A certain individual who committed mistake or something like may mga naka-offend ka diyan sa mga sa gitrabahoan mo. Okay, you will be under to aid of legislation ka agad. Di ba? So kung pag may aid of legislation kailangan makagawa ka ng batas.
Di ba? O eto na, mag-legislate ka. Kakalkalin mo yung mga bagay-bagay doon, di ba? Tapos kung mag-interrogate kayo diyan sa ano, magtatanong-tanong kayo sa mga taong dapat anuhan, akala kung sino na, akala mo kung hukuma na, di ba? Okay, ganito 'yon. Para fair. Kailangan pag tumakbo ka ng senador, at least you are a law graduate or a political science graduate. Okay? Kasi kung political science ka na, may knowledge ka about politics. Okay? May knowledge ka na about politics. Hindi magkalayo doon sa mga abogado natin. May knowledge din talaga. Okay? At least doon ka. Hindi pa nga nakatapos ng college, hindi man sa pag-ano ha, hindi pa nga nakapag-ano ng college during interrogation or something like may mga debate or something ganun-ganun, unga-unga. They cannot able to express themselves kung ano-ano bang what is supposed to answer. Di ba? O unga-unga. Kasi dahil sa kasikatan, tatakbo-takbo ng abogado. Di ba? Hindi yung ganun. Kailangan ibase din natin sa kaalaman natin. Kaya mo bang yung makipagbalitaktakan? Ako, nag-share ako mga friendship. Pero it doesn't mean na talagang I am good enough. Hindi ibig sabihin yung mga friendship. I am suggesting what we supposed to have in our trusted individuals in the Senate. Di ba? Kasi ang iba diyan, simple nagsasahod ka. Ang iba naman mga mauutak diyan, hindi ko na lang i-name. Ang daming mga mauutak diyan. Di ba? Pero wag ka. Equal na lang sila doon sa mga ibang halos hindi makapagsalita ng maayos. So, yan lang po mga friendship. Kailangan yung sa executive sa judiciary, ang naman ang mag-ano diyan, ang mga abogado lahat yan, mga associate justice diyan, mga justice system. So, may mga okay na yan, walang problema tayo diyan. Doon lang tayo magka-problema sa Kongreso at sa legislative. Kailangan lahat sila may sapat na kaalaman tungkol sa batas. Hindi yung napakalayo na natapos mo tapos ang iba nga hindi nga nakapagtapos. Di ba? Huwag naman ganoon. Hindi fair yun. Okay. That is only for today. Mga friendship, hindi tayo nag-criticise kundi nangangailangan, yun ang mga kasama yan sa ating mga grievances, mga hinanaing, mga nanais natin mga bagay-bagay. So, wala tayong mga trolls dito, wala tayong, so, I know you have a better knowledge than me. So, pwede naman kayo di ba? Wala tayong mga sira-siraan. Kung may mga magandang idea ka, i-compare sa akin, you can share it to me through writing on the comments, di ba? Ganun lang mga prinsipyo natin. Kasi, kailangan natin mag-share ngayon. Kasi, Diyos ko po, mga matatanda na tayo. Ang mga bagong henerasyon kailangan natin tulungan sa magitan ng teknolohiya by means of social media. Thank you so much for watching mga friendship.